Chapter number 4. Nakaharap si Temari sa malaking salamin sa loob ng banyo. Katatapos lang niyang maligo at ang mahaba niyang buhok ay basa pa kaya nakabalunbun pa yon sa isang puting tuwalya. She opted for a white shirt and cotton pajama. Ang wedding gown niya ay isinampay niya na lang muna sa isang silya roon sa banyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang may asawa na siya. Temari, Ikasyano, Bernardo. Sambit niya sa refleksyon sa salamin. Mrs. Temari Bernardo. Napalitan na ang pangalan niyang buong buhay niyang dinala. Ganun lang pala kadali yun, ano? Napakadaling palitan ng pangalan, pero ang panindigan yon ang siyang pinakamahirap gawin. Sinipat niya ang gold band sa kanyang palasingsingan. Yes, she's married, all right? At ang maswerteng lalaki, naroon at naghihintay na sa kanya sa labas ng banyong yon. Binigyan niya ng masamang tingin ang nakasarang pinto. This was their first night together. Their wedding night. Pulot gata sa Tagalog. Although hindi niya alam kung bakit gano'n na naging tawag doon. Pero hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang lalaking yon na makalapit sa kanya. Tinanggal niya ang tuwalya sa kanyang ulo at hinayaan ang mahaba niyang buhok na lumugay sa kanyang muka. Hindi siya nag-aksaya ng panahong magsuklay man lang. Bit-bit ang kopya ng do's at don'ts niya para sa kanilang pagsasama. Lumabas siya ng banyo. Dumiretso ang kanyang mga mata sa nag-iisang figura na kasama niya sa silid na yon. Nakapagpalit na rin si Jubei. Isang gray sando at puting lower pajama naman ang suot nito. Abala ito sa pagpupush up sa isang silya roon. At hindi niya mapigilan ang sariling panoorin ang pagfe-flex ng mga muscle nito sa mga braso at balikat. Anak naman ng patis, oh. Bakit ganito kaganda ang katawan nito? Firm muscles were rippling from broad shoulders to tapered waist, tight buns, and long sturdy legs. Siguro, kapag sinakyan niya ito sa likod, kayang-kaya pa rin itong mag-push-ups. Tinampal niya ang sariling muka. Ano ba yung pinagsasabi mo, Temari? Magtino ka nga, ang bastos mo, ha? Nalipat sa kisame ang kanyang pansin nang bahagyang bumaling sa kanyang lalaki. Marahil ay narinig siya nito. Biting her lower lip to divert herself from the fast thumping of her heart, she sat on the edge of the bed. Ngunit agad din siyang napatayo nang maupo rin sa tabi niya ang lalaki. Hindi tayo pwedeng magtabi sa pagtulog, deklara niya. Ayoko na may katabi sa kama. Narito yun sa mga kondisyon ko. Good. Kinuha nito ang listahan niya at basta na lang yun inihagi sa nightstand. Pagkatapos ay hinila nito pababa ng kama ang isang kumot at 2 unan at ibinagsak yun sa sahig. Ayoko rin na may katabing matulog. Ayos yan. Mabuti. Nagulat lang siya nang mahiga ito sa kama. Teka, bakit dyan ka matutulog? Akala ko ba dito ka sa sahig? I have never slept on the floor. Ikaw ang matutulog dyan, no? Ano? Lumapit siya rito at tinapik ito ng akma itong pipikit na. Hoy, kung ikaw ay hindi nakakatulog sa sahig, mas lalo na ako. Ikaw naman ang lalaki kaya ikaw nang matulog sa sahig. This is my house and this is my bed. Bakit ko magtsatsaga sa sahig? Oo nga naman. Pero hindi siya papayag na matulog sa sahig. Lumipat siya sa kabilang panig ng kama at sumampa. Dahil nakabaling ito sa kanya, magkaharap na sila sa kama nang mahiga siya. For a while, ganun lang sila. Magkaharap, nagtititigan, patagalan, matirang matibay. Ang malas, matibay nga siya, pero hindi niya matagalan ang sitwasyon nila. Idagdag pa ang panggulong tibok ng kanyang puso.
Ngunit bago pa siya makakilos ay tinalikuran na siya nito. Kung ako sa'yo, sasahig ka na lang matulog, misis. Dahil malikot ako matulog. Baka kung ano magawa ko sa'yo habang nasa kasarapan ako ng tulog. I know what you're doing, mister. Gusto mo lang akong maisahan. Tinalikuran na rin niya ito. Pero sorry ka na lang. Hinding-hindi mo ako mapapatulog sa baba ng kama. Ikaw ang bahala. Naramdaman niyang gumalaw ang kama. Ilang sandali pa, nagulantang na siya nang maramdaman ang pagdikit ng katawan nito sa katawan niya. Napabalikwas siya ng bangon. Nakatalikod pa rin sa kanya ang lalaki. Ang likod nito ang dumikit sa kanya. Nilingon siya nito. Oops, naistorbo ba kita? Nakatulog na kasi ako eh. Ang kumag! Talagang sinusubukan nito ang pasensya niya. Pwes, bumalik siya sa kama at nakipag-agawan ng mas malaking parte rito. Umurong siya ng umurong at ang balak niya sana ay ihulog ito sa kama. Ngunit gumanti ito. He pushed her farther back to the edge of the bed. Wala na siyang nagawa kundi ang sipain nito upang mapigilan ang sariling mahulog. Pero gumanti naman ito kaya ang nangyari, tuluyan na siyang nahulog. Aray! Sigaw niya bago nagpagulong-gulong sa carpeted floor upang maibsan ang sakit na dulot ng pagkakabagsak niya. Guwapong mukha ni Jubei na nakatunghay sa kanya ang namulatan niya nang sa wakas ay mahimasmasan. At ang kumag, mukhang nag-e-enjoy pa sa nangyari sa kanya dahil kumikislap ang mga mata nito. Want more? Tanong nito. She! He just grinned at her. Good night, Mrs. Then, he fell back on his bed. Nanatili naman siya sa sahig habang nag-iisip. Hindi pa rin siya makakapayag na matulog sa sahig. Wala rin naman siyang laban dito kung dadaanin niya sa dahas. Mas malaki ito at mas malakas. Kailangan dito, isang demokratikong paraan ng pakikipag-ayos. Isang paraan na sigurado ang panalo niya. Ginising niya si Jubei. Kasal na tayo, kaya pag-aari ko na rin ang kamang to, mister. Pero ayoko na makipagtagisan ng lakas sa'yo. Talo ko dun eh. Daanin na lang natin sa mabuting usapan. Ngunit, hindi na ito nagsalita pa. Jubei, you can't! Nawala na rin siya ng imik nang mapagmasdan ang mukha nito. Malalim na ang paghinga nito. Tanda na mahimbing na itong natutulog. Guwapo pa rin ang mukha nito. Ngunit mahahalata na ang pagod at puyat doon. Ano ba ang ginagawa nito nitong mga nakaraang araw bago ang kanilang kasal? Hindi kasi niya ito nakita o nakausap man lang. Kung sa bagay, siya man kasi ay naging abala sa kung ano-anong bagay katulad ng pamimili ng mga gagamitin para sa balak niyang itayong restaurant. Pati ang pagre-recruit ng mga tauhan, siya rin ang personal na nag-asikaso. She looked at the face of the man she would be sharing her life with for the coming 6 months. Guwapo talaga ito. At hindi iilang beses niyang naramdamang nagugustuhan niya ito. Lalo na kapag hindi nito pinag-iinit ang kanyang bumbunan. He took a deep breath. Napangiti siya. Daig pa ng isang anghel ang kulokoy kapag tulog. And speaking of tulog, inaantok na rin siya. Kaya lang wala pa rin siyang balak matulog sa sahig, kaya sa tabi na lang nito siya nahiga. Tutal, malaki naman ang kama. They could share it without killing each other. Pero hindi naman siya agad nakatulog. Ang isip niya kasi ay aware na aware pa sa lalaki sa kanyang tabi. Nilingon niya ito. Nakatalikod ito sa kanya. Subalit kahit ganun ay hindi niya pa rin maiwasang ma-curious dito. Ang lapad naman kasi ng likod nito. Parang ang sarap pagdantayan ng ulo. Kinagat niya ang kumot upang pigilan ang sariling dumikit dito. Sa huli, hindi rin siya nakatiis. Isang beses lang. Unti-unti niyang inilapat dito ang kanyang palad. Testing muna kumbaga.
It felt good. Kaya ang sumunod, ang pisngi naman niya ang inihilig niya sa likod nito. Nice. Daig pa ang pinakamalambot na unan. Nakangiti niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang namnamin ng husto ang masarap na pakiramdam na yon. Ni minsan ay wala pa siyang naging katabi sa pagtulog mula noong mamatay ang kanyang ina. Kung alam lang niyang masarap din palang may katabi, sana noon pa niya ito ginawa. Her smile never left her lips as her mind and body relaxed before falling into a deep sleep. Napakagaan ang pakiramdam ni Temery nang magising siya ng umagang yon. Napasarap yata ang tulog niya kagabi. Nang kumilo siya upang tingnan sana ang orasan, ay doon lang niya napansin kung bakit masarap ang init na hatid ng pakiramdam niyang yon. Malapad na dibdib ni Jubei ang kinahihiligan niya. Sa isang braso nito siya nakaunan habang ang isang braso nito ay kampanting nakayakap sa katawan niya. Ang braso man niya ay nakayakap din dito. Jubei moved and gently pulled the blanket up her body. They were sharing the same blanket? Magpapanik na sana siya, subalit tumangging gumalaw ang kanyang katawan. Tila ba natatakot na magising ang lalaki? So, they stayed for that way for a while. Siya man ay hindi na nagawang makatulog pa. Batid niyang dapat na siyang lumayo rito, pero talagang ayaw makipag-coordinate ng katawan niya. Idagdag pa na parang sarap na sarap siya sa pakiramdam sa mga bisig nito. Oh well, tulog naman ang lalaki kaya sige, pagbibigyan na lang niya ang kanyang kapritsyo. Tiningala niya ang mukha nito. There was already a trace of the early growth of beard on his chin and jaw. Pero instead of ruining that face of an angel, nakadagdag pa yun sa appeal nito. Now, he looked like the rugged angel in the morning. He stared to life. At nang magmulat ito ng mga mata, ay siya agad ang una nitong nakita. Ilang segundo rin silang nanatiling nagtititigan hanggang sa tila mahimasmasan sila pareho. Mabilis silang naghiwalay at bumangon. Nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa kanila pagkatapos. Gusto na niyang sigawan ang sarili. Nakakahiya. Baka isipin nitong gustong-gusto niyang nangyaring yon. Teka, wala namang nangyari ah. Kaya anong dapat niyang ikahiya? Bakit nasa kama kita? Maya-maya'y tanong nito. Ginapang mo ba ako kagabi habang natutulog ako? What? Daig pa niyang binuhusan ng malamig na tubig sa paratang na yon. Siyempre kukontra siya. Hindi dahil sa totoo yon, kundi upang itago ang kanyang kahihiyan dahil guilty siya. Pero wala naman siyang ginawang masama rito. Ang kapal mo! Baka ikaw ang nagbuhat sa akin dito sa kama ko. Bakit ko naman gagawin yun? Aba, mali ko sa'yo. Saglit itong natahimik. Kung sa bagay, maaawain naman talaga ako. Sige, pwede ka nang matulog dito sa kama ko. Hindi na, no? Baka kung ano pang magawa kong kabulastugan sa susunod. Mabuti nang sigurado. Bakit hindi mo nila ako bigyan ng sarili kong kwarto? Tanong niya rito. Total naman, pareho nating ayaw ng may katabi. Bodega na lang ang isa pang available na room dito. Okay lang sa akin kung gusto mo dong matulog. Kagabi, sahig. Ngayon naman, bodega? Hindi ba uso sa'yo ang mga guest room? Ang laki-laki nitong bahay mo tapos iisa lang ang kwarto mo? Sabi mo nga, hindi uso sa akin ang guest rooms. I always like my privacy. Ikaw lang ang pinapasok ko rito. Sa pilitan pa. Kaya wag ka na mag-request ng kung ano-ano. Walang guest room? Kung ganun, diretso sa kwarto nito ang mga babaeng dinadala nito rito? This is what I am. Patuloy nito. Not because I married you doesn't mean I'll change just to please you. Tandaan mo,
6 months lang ang itatagal ng relasyong to, kaya hindi ko kailangang mag-adjust para sa'yo. Nilingon niya ito. Ang sama mo talaga. Bakit ba ako pumayag na magpakasal sa'yo? Nilingon din siya nito. Hindi ba dahil sa pera? Oo nga pala. Salamat sa pagpapaalala. Nagulat siya nang hawiin itong mahaba niyang buhok na nakatabon sa kanyang muka. What are you doing? Do you always look like this in the morning? Yes! Asaran niyang tinapik ang kamay nito. Not because I married you doesn't mean I'll change just to please you. Tandaan mo, 6 months lang ang... Cute. Kinurot nito ang kanyang pisngi. But that's already my line. Hindi na siya nakahirit pa dahil tuluyan na itong bumangon at nagtungo sa banyo. Sinalat niya ang pisngi na kinurot nito. Hindi yun masakit. In fact, parang ang lumapat lang doon ang mga daliri nito upang madampian ang kanyang pisngi. Pero, bakit naman yun gagawin ng lalaking yun? Ganito ba siya bumati ng good morning? Kakaiba. But it was kinda cute for a gesture. Lalo na at galing yun sa lalaking itinuring niyang kaaway noong una pa man. Oh, what am I thinking? Ang aga-aga kung ano-anong iniisip ko. Dinampot niya ang kanyang cellphone nang makita yung umilaw. Indikasyon na may incoming call siya. It was her father. Tinawagan lang kita para kumustahin, Iha. Okay ka lang ba riyan? I'm fine, pa. Ngayong narinig niya ang tinig ng ama, bumalik na naman ang nauna na niyang pagtatampo rito. Hindi pa rin niya matanggap na basta na lang siya ipinamigay ng kanyang pamilya nang hindi inaalam kung ano talaga ang problema niya. Okay lang ako. Napanood ko kasi yung kasal ninyo sa morning news kanina kaya naisipan kong tawagan ka. It was a very lovely wedding. Yeah? Wala niyang ganang tanong. Pinaghirapan yung asikasuhin ng kasal na yon kaya dapat lang naman na maging magandang kalabasan nun, hindi ba? Nawalan nito ng imik sa kabilang linya. Ibababa na sana niya ang telepono nang marinig niya itong mapabuntong hininga. You're in good hands now, Iha. May mag-aalaga na sa'yo na maayos. Pa, tinatawag na ako ng asawa ko eh. Pagsisinungaling niya. Sabay na ro kami magbe-breakfast kaya ibababa ko na tong telepono. Okay. Tila kay lungkot ng boses na yon ng kanyang ama. Siya nga pala, Iha. Baka matatagalan pa uli bago tayo magkita. Pupunta kasi ako ng Amerika dahil may kailangan akong asikasuhin doon. Tatawagan na lang siguro kita paminsan-minsan. Yeah, sure pa. Marie, I know you're mad at me. Pero gusto kong malaman mo na ginawa ko ito para sa kabutihan mo na rin. Gusto niya nang sagutin ito. Sumbatan na wala itong karapatang magdesisyon para sa kanya. Buhay niya yon at matanda na siya para magdesisyon sa sarili niya. Subalit, sinarili niya na lang ang lahat ng yon. I know, pa. Marie. Pa, nagugutom na ako eh. Tawagan na lang ninyo ako kapag nasa Amerika na kayo. Ingat sa biyahe. Tinitigan niya ang cellphone matapos nila mag-usap ng ama. Maayos pa kaya ang sigalot nilang yon sa kanilang pamilya? Hindi na siguro. Sinong tumawag? Tanong ni Jubei paglabas ng banyo. Papa ko. O yeah? Tumawag na rin siya kagabi. Ako na lang ang sumagot dahil tulog ka na. Nasabi na ba niya sa'yo? Oo. Isang tingin lang niya sa kabuuan nito, umarangkada na naman ang utak niya. Pwede ba, mister, kapag magkasama tayo sa isang kwarto, huwag kang lalabas ng banyo na nakatapis lang? Dinidemonyo mong utak ko eh. Muling sumilay sa mga labi nito ang ngisi na unti-unti niyang nakakasanayang kainisan. Okay lang ako, misis. Kung gusto mo ring demonyohin ang utak ko, wala kang magiging problema sa akin. Binato niya ito ng unan
Tsaka siya nagmarcha palabas ng kwarto.